Balik sa atong programa, Kape Kagisyo. Sa subong, ari kita sa ikaduhang episode. Ang atong bisita, alin sa province of Iloilo, Iloilo Provincial Capital, ang isa kakatapos sa atong provincial Government Environment and Natural Resources Office or PENRO. So, pilihan paglala siya itong bisita si Attorney Mark Dacula. Attorney, your greetings to our viewers. Mic check. Mayong aga sa aton tanan, mayong aga sa tanan nga taga-Palamati sa programa ni Sir Peter. Sir, mayong aga kag madamo gid nga salamat sa pag-imbitar sa Vigenro sa inyong programa on behalf sa amon nga Head of Office Attorney Cesar Emmanuel P. Boyco Jr. Mayong aga gid sa tanan. Attorney, pwede mo ito ba sugiran kung anong trabaho sa PENRO sa inyo? Yes, sir. Sir, ang Provincial Government, Environment and Natural Resources Office, may duha ini ka division. Una, ang Mineral Resources Management Division or MRMD. Ini ang division in charge sa applications for quarry permits within the province of Iloilo, Sir Peter. Kag may araman kita sa mga special projects nga division. Amo man niyang division in charge sa atong mga special projects sa probinsya ng Iloilo, like atong Tanong Iloilo, atong Limpyo Iloilo, kag ibang nga mga environmental projects in the province of Iloilo, headed by our Governor Toto Defensor Jr. Sa subong, ano ang status ng problema sa quarrying? Arapabla? May mga reklamo pa dira sa inyo gabot? May ara pa? Yes, Sir Peter. Sa Subong, Sir Peter, sa bilog na probinsya ng Iloilo, ang aton Subong mayara kita sang approve man ng mga quarry permits. Mayara kita 121 ka permits nga approve within the province of Iloilo. Kag sa matutuod nga istorya, Sir Peter, hindi gid maiwasan no nga sa kada banwa nga may quarry permit, may mga reklamo gid kita nga mabaton. And ang pinaka-latest Subong, amo ni ang mga mga quarrying without permit or illegal quarrying sa mga pili lang man nga banwa sa probinsya sa Iloilo. Kag amo ni Subong ang gina-investigaran man naton kag ginapadayon naton nga tingwaan nga mauntat ang ini nga mga illegal quarry. Kaya na sa nagligad yung semana, nakita ko isa galing nga nagreklamo dito, si Vice Governor Miran Buti, no? Kaya ang quarry daw, ara paghapon, illegal quarrying, pero sa pag-interview natin kay Attorney Dennis Ventilacion, hindi tanan nga quarry illegal, kag hindi mo puslan. Ano po sinon sila kinanglano natin nga magsiling kita nga hindi illegal, kinanglan sa probinsya. Anong po sinon sila? Yes, sir. Sa Subong, Sir Peter, may araman kita, madamo kita actually isang approve nga permit sa probinsya ng Iloilo. Duwa ini kaklase no, may ara sa book or natawag ta nga ordinary earth. Ang ini mga quarry ini nga allow kami mag-extract sa materials limestone, basalt, o nang nga mga panambak. May araman kita sa mga commercial sand and gravel, amo ni maning sa suba, Sir Peter. Ako ang ginhambal niya ito ni Dennis Ventilacion nga may mga valid man kita nga quarry permits sa probinsya 121 kabilog. Ano man naton no, ginatingwaan man naton St. Peter kay because dako man ang demand sa materials within the province, especially good morning Sir Francis. Nagasigi-sigi ang aton nga mga construction projects. So kinanglan man naton source ang materials. But ang aton nga gina-allow lang din Sir Peter sa probinsya, amo ni ang mga may approve lang din nga quarry permits nga aprobado sa aton nga gobernador. Sa nabalikan si 121 ka quarry permit, saan ang plan ni mga munisipyo ini nga buot sila? Yes, Sir Peter. Sa lain-lain man ini nga mga munisipalidad sa probinsya ng Iloilo, from halin mga Barotac Viejo, Mayara kita Banate,
almost actually tanan gid nga subong komunis gid. Ang mga wala talang gini quarry permit subong Sir Peter, ang mga malapit lang gini sa city, Pavia, Santa Barbara, na dira wala kita daya sang approve nga quarry permits kay di ang atong dang asuba medyo magamay no kag ma-narrow. Pero paglabot sa mga kabatuan, Diretso ni Lucena, no, may ara kita da sa Aliosan area, Alimutyan, Leon, San Miguel, may ara man kita quarry permits. Haniway, Lambunaw, Kalinog, may ara man, Pototan, Dingle, Dueñas, and sa mga katupad nilang munisipyo, may ara man kita da sa mga approved quarry permits. Francis? Well, good morning, no? Sorry sa late, no? Ang aton nga pamangko, takalabot na ba sa inyo report, in pagdakop kay Kalinog Mayor Iko Calvo, nga allegedly, ang kaso yaman daw illegal quarry man, nga do may warrant of arrest, arrest warrant din sa Kalinog RTC, nga ginimplement gid siya. Anong report nga nakalabot sa inyo, sir? Sir Francis, mamayang aga, no? Sir Francis, ang nabaton man namon no, ang balita regarding sa arrest warrant nga nag-inserve kay Municipal Mayor Calvo sa municipalities of Kalinog. Pero Sir Francis, ang ari-abi nga kaso, private ni complainant ang nag-file siya, private individual. So kami man sa probinsya, ulihin na lang manin namon, no? Siguro dululungan, malang tanigan ni Kabalo, sang na-release ang warrant of arrest, dito lang man kami nakabalo nga private complainant ang nag-file sang case against sa iya, kag hindi from our office or from the national government. Okay. So, ini nga kasos mo ara na sa korte, ay hindi naman inin matadog kaya ninyo kay ara naman sa korte. Yes, Sir Francis. Pending inisubong sa Kalinog Municipal Circuit Trial Court sa Kalinog, Iloilo. So, let's the court to decide. Yes, Sir Francis. Oh, before sinipag dakop kay Mayor Iko Calvo, may nabato naman mabla ka mga report sila nga ang mga illegal quarrying sa Banwasang Kalinog. Yes, may mga reports man sa Sir Francis of alleged illegal quarrying. In fact, kami sa probinsya and also together with the Mines and Geosciences Bureau sa DNR Region 6 na pangkatuan man ang ini nga mga area, Sir Francis. Kag may mga mga gipag-issuehan man kami dira sa notice of violations for alleged illegal quarrying activities, especially sa around Barangay Alibunan area nga may mga nag-reports man, anonymous reports sa amon nga may mga alleged illegal quarrying. How about ini sa may complaint man sa Banwasan San Enrique Iloilo about sa illegal quarry? Anong report sa kalabot sa inyo ang partida sa San Enrique Iloilo? So far, Sir Francis, specifically sa San Enrique, Iloilo, ay tingnan mo niya ang latest subong nga naging issue sang sinilang ng mga inadlaw. Ang natabo dito, Sir Francis, Rumagay Ray San Enrique, kag Agutayan Dueñas, boundary ini. No? So, ang boundary ni nila suba. May ara kami dira sang approved nga quarry permit. May permit gini siya, Sir Francis. Ang iyay na yung approved quarry permit, gina-cover ya is Barangay Agutayan Dueñas. No? It just so happened nga ang ginaagyan sa mga dump trucks sa Rumagay Ray San Enrique. So dito nanggareklamo ang mga alleged nga lot owners sa Barangay Rumagay Ray San Enrique, nagreklamo nga dito gaagi sa ila ang mga dump trucks. Pero as to kung may permit bala or wala, ang darang area may ara kita sang approved commercial sand and gravel permit good for 1 year sa Barangay Agutayan Dueñas nga river course. Ang ginaprobahan yung quarry sa Banwasan San Enrique Iloilo, sino ang permittation eh? Hindi mo ma-mention niya ngalan? Yes, Sir Francis. Actually, subong nag-release naman kami sa mga list of permittees. Ang permittee naton, pero ang iyan niya nga permit is Barangay Agutayan Dueñas ini, Sir Francis. Lagdamen ni ang permittee sa Barangay Agutayan Dueñas nga amo tong naging subject sa issue naton sa mga ligan ng mga inadlaw.
Ang sasanindiki nga porsyon niya. Bali kay ang suba ni is boundary siya, Sir Francis, pero ang sa amon nga plotting, sa amon nga mapping system, agutayan din niya kiniya ang iya yang address no sang river. Pero boundary ang piyak yabi nga embankment is rumagayray sa Nindike. So amo na nga dugagwa siya nga do sa San Indique. Pero kung sa river sila yaga extract, ang amon nga mapping system nagahambal nga agutayan din niya iniya ang iya nga ginakutkutan. Pero kay dito gaagi ang mga dump trucks sa rumagayray sa Nindike, amo ni ang ginareklamo last time sa ngaton nga mga alleged nga mga lot owners. Pero kay kami sa Pigenro, Sir Francis, we don't dwell sa mga issue sa right of way or kung sino ang tagiya sang duta. Araya isettle ina dapat sang permittee kag sang owner sang duta kung bala pa agyon niya or hindi, or kung may right of way sila nga mga kontrata or agreement. In short, attorney, ang duta nga ginakwari nga may permit is a part of Dueñas, Iloilo. Yes, ang river lang yun, ang river course lang yun, Sir Francis, is based sa among mapping system, agutayan doon niya siya. Although, ang mga alleged ni lot owners man, Sir Peter, though may claims man sila nga base nag-fall man sa barangay Rumagayray, pero kay gin-mapping na namon sa una, Sir Francis, and based sa amon latest yang or updated nga mapping system, fall ang river course sa agutayan doon, yes. May mga alleged na may permit nila ginakwari sa duta. Pero do ginaksam na sa suba, sa ila pagkwari. How true is this report? So far ang inibilan ng permit, Sir Francis, late April na ni-approve eh. Though around April 20 plus ini na-approve ang permit ni Ma'am Lagdamen dira sa may Agutayan Dueñas. So far sa amon niya nga pag-monitor sa river course kini sila yaga kuha. And ang issue lang gid kay tungod kaagi ang ila truck sa private lands. So ang partisipasyon ng San Enrique Iloilo, sining alis nga illegal quarry, alagyan lang sila. Kag part sila sa porsyon sa suba. Yes, Sir Francis. Oo, kag ang ginareklamo gid niya nga may illegal quarry alleged, ang duta partner niya ka Dueñas, Iloilo. Ang suba is parte doon niya si Iloilo, pero dito sila gaagi sa Rumagayray. Rumagayray is a part of San Enrique, Iloilo. Okay. So, ining mga lugar nga, Dueñas, San Enrique, Iloilo, naka-meeting na kamo sa mga mayors diri about sini nga complaint. Para maklaruan nga wala sila sang amoy ni nga aktividad sa ila ba? No? Kag kung may alaman, makalabot sila attention. Yes, Sir Francis. Actually, sa Lunes, ma-attend kami sa committee hearings sa Sangguniang Bayan sa Dueñas to probably ang isa gini sa mga i-discuss man nga matters ang about sa aton nga mga quarrying activities and quarry permits sa probinsya sang Iloilo. So continuous coordination niya man Sir Peter sa aton man nga mga local government units kiti sila gida ang directly aragid no sa first hand gid nga present sa area sa mga aton nga quarry permits. Sir Francis, sa Lunes ini na ma-attend kami sa committee hearing sa Sangguniang Bayan sa Dueñas. So to discuss these matters also. Sa Sangguniang Bayan sa Dueñas, Yes. sa Lunes? Yes. Okay. Are, may nagpadala nga viewers na, no? Attorney sa Pasig City, especially sa Barangay Inis, Bio. May illegal quarry to? Amo ni? Okay. Alleged illegal quarry. Ano masabat mo ni Attorney? Liwat ano no? Attorney sa Pasig City, especially sa Barangay Inis, Bio, Pasig City, may illegal quarry to. Nakalapot din sa inyo. Attention. So far, wala pa kami no, some official reports or complaints sa opisina, sir. But to give lang information, may ara kita sa isa ka-approved commercial sa gravel permit sa Barangay Hilis Viejo and Liboo, Pasig City. So may approve kita nga permit, pero kung, Sir Francis, klaruhon ko lang, nga nga itong gina-approve nga permit, Sir Peter, suba ng gini. Suba, no? So kung gakot-kot ikaw sa balod, kung gakot-kot ikaw sa embankments naton, definitely illegal ginaya kay ginatawag ta na nga extraction outside of approved permit area or outside quarrying or outside extraction
inaya illegal kag bawal ina kag may pinadidad ina sa aton ordinansa. Pero sa subong di sa amon records may isa kita ka permit sa barangay Hinis Viejo and Liboo, Pasig City sa suba ini. Sino permiti? Sino na yung tag-iya sang ginaplayan nyo sa Pasig sang quarry? Yes sir. Sir Peter, Legal ni legal ba Legal. kami illegal? legal ni sa Sir Francis Palomado ang Okay, permit mga ina. palumado. Ginaklaro talang nga duwa ka klase quarry mo. Legal o may lisensya ya. Kag illegal, amoy nang wala lisensya no Peter. Pero ang isa kalimbawa dira, nag-apply sila sa quarry, na-issue sa quarry permit, legal ang ilang operation. Pero sa nag-operate sila wala na, without knowing without monitoring ang pisang inyopsina, pati mga pang ginakuha na nila so that constitute illegal na pag-operate. Di ko makalabot sa inyo ang inaang report. Ano ginahimo sa mga opisina? Yes, Sir Peter. Ang atong dira nga do grievance machinery nga gina-impose kung may mga amosen nga complaint, Sir Peter, una, pakatuan gina sang team. May ara kami kita sang isa ka team nga makadto sa area, makandak sang field investigation. And then, kung ano ang findings ng aton nga team, ma-publish kami official report, field investigation report. Dayon i-refer ina sa normally sa akon, Sir Francis, kay ako ang gaobra sang notice of violation. Padalaan na mo notice of violation si person A, kung siya ang ginatudlo nga nagkutkot sina or nag-illegal quarry, masabat ka siya naman 5 days to answer for due process man. Kung masabat siya, may explain, patawag siya naman sa opisina, makanda kami sa technical conference. Kung hindi kami kumbinsido nga justifiable nga rason, kaya may klaro nga may illegal or may violation siya, we will impose the fine or penalty sa iya, and then kung mabayadan yung final penalty, we will issue a resolution. Sometimes, Sir Francis, we also recommend kami kay Governor to issue a cease and desist order to temporarily stop the operations pending the resolution sang ini nga mga violation. So kung kita namon nga gakutkot na gid sa pangpang, normally ginapas CDO ginanamon ng cease and desist order para untaton anay ang amo nga mga aktibidades. Mayo na kati. Kundi matap na magula sa matinilan, ako ngalit sa mga pumuyo. Kahit hindi na sa pumuyo, pati mga suba na ito nga ginaguba bla, ti nagkadako, ang kadako, kaproblema kita, amo ng mga taytay na ito, nga kalaguba, tuwag sina, ti may rason ng mga tao na reklamo. Francis, ito may nagsulod naman daw. Well, attorney, manamiyaw kita na sa mga viewers mo, damo na pinti. Good morning kay Ma'am Florence Quirol sa Toronto, Canada. Good morning din, ma'am. Kay Jimboy Virgis Muya. Kay Peter Tan. Kay Kenneth Chongko. Kay Joe Mesias. Kay May Karen Pasqua. Kay Mark Reyes. Kay Jenrin Juso. Kay Jerome Baron. Good morning din, former Bumbore Joe. Kay Maya Emilia, kay Rosanel RTG Soliano, kay Rock Vargas, kay Robin Panis, kay Toto Richard Bertuso, good morning din, kay Joy GB, kay amigo tagid, good morning, kay Mr. LD Dolorpino, ang bantog nga presidente sa Rice Millers diri sa syudad sa probinsya sa Iloilo. Kay Rica Pares, kay former DYO kay Alcorman, Francisco Sok Abonado, kay Jennifer Mulita Bilyoga, kay Manny Libuon, kay Sintin, kay Senawat, kay retired Police General Leo Portillano Lawin, kay former Pututan SB member Grace Parillo Lim, kay Lorenzo Jr. kay Sally Cubillas, good morning good, kang sa Dalunga Gapangapida, good morning good, kay Supreme Court Justice Francis Hardilisa, good morning kay Aramanta. Si Attorney Didoy Guzman, ang NTO Region 6 Regional Director,
Dicollo, ang ato na LTO NIR Regional Director. Kagalaman nila si Noni Basco, si Jan Sapio, kag si Boss Puchutan, ang tagiya sang Hotel de Rio Calva. Also, good morning man kay Barangay Kapitan James Kunlo. Good morning din sa inyo nga tanan. Attorney, pati kang walang sinabi si Alan kay tanong mo kambal kung paano Francis mo. Oo, sir. Perfect, Sir Francis. Ang kwaring na attorney, siguro nagkakapanahon nini nga markwa sila para sa mga tag-ilimit. Kaya wala pa tubig ang suba. Kag hindi bisan din sa pagkuas pangpang makakuha kita yung sakto. Pero kung magtiwala na tayo na pag-monitor pumagsigi sila kwari kung nagtiwala may monitoring kita di attorney munisipyo lang monitor. Sir, sa aton sa Pigenro, by twice a year kita ga monitor. Tunga sang tuig kay normally gina-approve ang permit sa malang katuig. So after 6 months we monitor, kag before mag-expire ang permit we monitor. So twice a year, then may duwa man kita naka-report nga ginapagwa para ma-compare namon kung ano ang status ang iyang operations at the 6th month kag before mag-expire ang iyang permit. Kag sa dira man naton nga comprehensive monitoring, kung may makita kami nga violations, may issue kami notice of violation and sometimes with temporary suspension kung kita ng mga dudamo gid or dako ang mga violation sang permit naton. Well, ining illegal quarry, may mga aligasyon nga ang mga involved diri, pila ka mga dalako nga politiko, mga involved diri, ang pila mga kapulisan, kilala ta man gani mga amigo tani. Nakalabot na ba sa inyo ni atensyon? Kag ano inyong aksyon? Siyempre magdakop ka mo kilala nyo gidya ang ebidensya, witnesses kag di mo man dali dako ko wala sa sina nga mga buta attorney. Yes, Sir Francis. Sa last naman nga operations, Sir Francis, no, ako personally kaupod naton ng madamo man ginapasalamatan man naton kay ginasuportaraan kita sa aton Iloilo Provincial Police Office or IPPO headed by our PD o Provincial Director Biani Razalan. Sang last naton nga operation sa Banwa sang Dueñas nga may mga na-receive man kita nga alleged illegal quarrying activities. Ako personally nag-compose kami sa team together with the IPPO nag-investigate, nag-inspect sa area amo na yung latest natin ng inspection ni conduct, Sir Francis. Tsaktogit nga kinanglan na namon always ang kaupod sa IPPO or suporta sa atong mga kapulisan kaya when we go inside this area why matakabalo sa atong gina-expectar, no? Especially kung may mga areas where alleged activities are happening. So we always coordinate with the LGU, with our normally sa atong municipal police station or sa IPPO man or sa MENRO or Municipal Environment and Natural Resources Office sang particular na munisipyo kung magkanta kita sang investigation sa isa ka alleged illegal quarrying area. Salawat sa ating mga viewers ang bisita amo si Attorney Mark Dakula sang Provincial Environment and Natural Resources Office sa Province of Iloilo. On behalf kay Attorney Boyko. Yes, sir. Okay. Atong pamangkot, si Attorney Boyko nakabaton din threat nga siyempre alasan sa opisina yan. Ikaw yung lalagaw, kaya na kaya sa field. Dito, nakabato ka man din threat, kay grabe ni mga ang obra mo, Attorney, delikado ni mo. Oh. So far, kaluyan sa Ginoo, Sir Francis, Sir Peter, ako personally, way pa man. Way ko may nabaton nga death threats. Pero I can confirm na ang amon opisina sa Kabilugan, kag si Atty. Boyko, may mga na-receive nga death threats through text messages or phone call. No, pero amo na nga Sir Francis, every time nga magkanta kami subong sa mga investigation, no, paupod kita, pangagit kita bulig sa aton nga kapulisan kag ang aton manmiyara man kita Iloilo Provincial Task Force on Anti-Overloading under Provincial Administrator Dr. Raul P. Banyas.
kisaga ano man kita da coordinate man sa ila kagapangayo man sang assistance when we conduct investigations. Okay, sino na to nga issue sa illegal quarry? May meeting, may plano ba ka mo nga ang Pedro Iloilo Province with Governor Toto Defensor, Colonel Rasalan. Iwat sa isa ka meeting with illegal quarry operator sa probinsya sa Iloilo nga. Siyempre, meetingon nyo sila para once and for all, ma-explain man ng ila sa binagit sa mga ngalan nga nagagawa nga involved siya para maklarongan sila nga wala man sila nga kasama. Si Pete, politika, binagit kong politiko ka, mo sa pagkontra mo. Kung chief of police ka, basi mo man sa tindakop mo sa una, para makabalo sa imo. Siyempre, maklaro nila ang ila side, attorney. Yes, sir. Sir, hindi ko walang gusto i-preempt sa bong no, kay ginulat pa man naman ng official reports ng Mines and Geosciences Bureau, MGB Region 6. Kagangamon man opisina, may official report man nga ipagwa. Pati sa to sa natabo nga investigation gigingandak namon sa munisipyo sa Dueñas. Pero saktay na Sir Francis, we also want to hear their side. We have names, no? Na sa based sa investigation may mga pangalan kami dito nga nakalap, hindi ko lang nga ipag-disclose bomba kay wala pa kagwa officially ang report. But pag magwa officially ang report, those names will be published sa report. We will send them notices para imbitaran man sila namon sa opisina to also explain their side kung bala tuod gid man ning mga aligasyon, kung bala sinog gid man diri ang mga involved kay so far sa among investigasyon interviews lang man with some individuals no sa area man. So para man maklaruhan or ma-explain man nila ang ilang side gaan sila due process, padalaan sila namon notice for technical conference Sir Francis para maimbitaran man sa opisina kay makapag-istorya sa ila. Okay, no Peter? Attorney, ang mayor, imposible hindi kabalo nga may kuwari sa lugar niya. Ang mga ditred, pwede mga mugulo ka pambulig sa mayor. Kung sino man nila, balon lang, hindi mayo. Kubra na ka mo sa inyo tinutuyo, yung pagpatuman, sanglayi. Sobra cold tubig ba? Sobra cold. Karon, ano aksyon sa national government? Parties din mga ditret din sa ilalong nila. Kalapot pa nila sila report. Yes, Sir Peter, kay every time magkandak man kita sa aton nga mga field investigations, ga-coordinate kita sa Mines and Geosciences Bureau Region 6, amo ini ang arm sang DNR nga in charge sa mga pag-regulate sa aton quarry activities sa bilog nga Region 6 no. Not only in Iloilo. Kag-ari man ni sila, kaupod man ni sila naton sa pagkandak sa mga investigations. Definitely kabalo gini sila no. Kay ginapabalo man ni sila namon ang sa mga threats or mga complaints nga mabaton manamon sa opisina. And so far Sir Peter, ang latest ini nga ginahulat manamon isang official report man, investigation report nila nga ipagwa kung sino ang mga isyuhan man nila sang notices sang last nga ginkandak nga operation sa probinsya sa munisipyo sa Dueñas. Sa bagay nga si Francis na involved man diri, may mga pulis na involved rin. Tingnan aga-assister sa inyo kung mag-inspection mo kamo, si Colonel Salanman, ang provincial director sa police. Anong nabatian mo suggestion na din kay Colonel Salan parte sa mga involvement sa mga kapulisan niya? Yes, Sir Peter, so far we have yet to receive any official gid nga mga confirmation of personalities of police or uniformed personnel no nga engage sa mga among activities. Pero definitely si Provincial Director Rasalan has always been in coordination sa opisina para matap na ining illegal quarrying activities. Kag kung may mga involved man nga uniformed personnel,
no, padalaan ni sila namon sang notices kag investigaran kag i-allow man nga ma-explain man ang ilang psycho kung hindi man nila ma-explicar o hindi man justifiable, then we will impose the corresponding fines or penalties. Okay, so labong pagkasulod pagiging mga galalantaw sa programa attorney, yata try Francis ang paglawag ganano, kaya kung di nila paglawagon ko, masunggod sila mo. Kung hindi lang paglawagan, police involved sa treta. Okay, ari. Pinatami ata, halin sa Dueñas, Iloilo. Si former Vice Mayor Pangga Lamasan Piccio, ang abukasiya ni nung Peter ni Vice Mayor Pangga Lamasan Piccio, anti-quali gini siya, maka environment gini siya, si Vice Mayor Pangga Lamasan Piccio. Good morning, Gid. Kay Jean Bisonia Laguna, good morning. Kay Nilo Bisonia, kay Sally Covillas, kay Kagawad Bindi Bilina, sa barangay Bagutayan, Dueñas, Iloilo. Kay Benedict Mulano Bukal, kay Susan Emilia Laurente, kay Bots Florentin, kay John Inak, sang DPWH Iloilo City District Engineering Office, kay Tricia Yang, kay Jess Guevara, kay Mark Reyes, kay Art Carsas. Good morning, Gid, sa inyo tanan. Amo niyo nagalang subong sa Kapi at Issue TV program. Kadamo, doon tayo ibang lugar na galantaw sa atong tubo, wala na galing nagnabutang bala kung di namin galantaw. Bilang yung next year, Atty. Ang subong balita ko no, about sa illegal quarry, nakakonsider sa 4th District of Iloilo. How about no, sa 1st District, sa 3rd District, sa 5th District? May nabato man ka mga reports? Sir Francis, sa 1st District, yes, no, may araman kita, may mga reports man of alleged illegal quarrying activities. In fact, sa sinilang simana may ara dito na apprehend ang kapulisan actually ang nag-apprehend sa isa ka payloader kag duwa ka dump truck, and that will undergo a technical conference with MGB Region 6 nga atinan ko man probably sa sunod na simana or next week, no. Kag amuna no sa sige-sige man coordination sa aton nga local police, sa aton nga LGU, no, gina-action ng tamani ang mga quarrying activities dira. Kag among gini ang nasampulan, gini ang na-apprehend nga payloader kag duha ka dump truck sa 1st District. Sa 5th District, so far may mga napanton man kita, Sir Francis, na pangkatuan naman ni naton, mostly di galing sa 5th District, bukid na di ang illegal quarrying. And sa bukid abi, Sir Francis, mostly are privately owned. So doon naman mas madali niya ma-identify kung sino ang tagiya sang duta. Aga mo na normally ang ginapadalaan namon sang notice of violation kag cease and desist order. Kag ginapatawag namon sa opisina to explain kung bala nga may mga kilikotan sa imo nga mga private nga sa private mo nga property or sa bukid. Mostly sa Francis ang rason mo lang di ginapatapan nila kuno ang ilang property. But ang atong daginalantaw may commercial disposition bala sa mga materials about silingon, may mga gasulod bala nga truck bakuha kung ginabaligya ang materials. Kaya kung amo na, that is a very classic example of theft of minerals which is punishable sa aton Philippine Mining Act na may kaakibat nga imprisonment, Sir Francis. So, ito, may galantaw mo sa aton sa jeep ang good ladies mo, no? Kaya kontra yung mga illegal drugs. Hindi ka lang galing Major. Hindi lang galing illegal ko. Hindi na disyuriade sa drugs, sa illegal drugs sa lana. Ginambal na gina. Wala sang quarry sa isang munisipyo nga mayor, wala kabalo. Pero ito, may yandak panay na to, may nakumpiska na ito mga EV equipments. Tingala ko, mayor ko na action na kay a mayor is a little president. It personifies the law that holds the community together, either bearable or comfortable. Kaya mayor din importante. Yung sa mga dapat natin siguro pamangkot mo ng mga mayor, walang ilang participation sa nata. Kaya hindi mo kumapati nga wala sila sa balong ng mga kwari mo. Sir Peter,
every quarry permit requires ang mayor's endorsement. No? Barangay endorsement and mayor's endorsement. Pero So, kung dapanay, wala sa kabalo. Well, nasunod ang pamangkot lang. Ang imubiduta gusto mo ipakwari. Paano kag anong procedure mag-apply sang permit? Di ka ma-apply? Halin mo lang sa barangay, munisipyo, pakadto sa probinsya, kag pakadto sa DNR Regional Office. kung sa quarry permit for sa bukid, Sir Francis, sa amon na opisina, no? Pwede sila directly kadto sa amon na opisina. May kami sang list of requirements nga gina-provide. Una-una gida makuha siya sang mayor's sang barangay endorsement or barangay resolution nga gina-endorso ang iya application for quarry permit. Kadua ang mayor's endorsement. Kinahanglan may ara sa survey plan kung diin lang asta ang property nga applyan niya, work program, anong programa niya, anong post land use, anong benching method nga implement sa quarry operations. Balag mo Sir Francis, ang aton nga quarry permit sa duta 5 years ini, malawig iniya. No, so may 5-year work program kami ni nga gina-require para i-follow nila kung ano gidapat, no? Kung hindi na nila ma-follow, ga-issue kami violation, worst case scenario ginapasirado namon ang amon nga quarry permit. Pila ka inadlaw, binulan, magproseso, nga magaulat ka maprobahan ng imunuta, nga pwede ka na kagligali nga mag-aquari ka. Sir Francis, magadepende siya sa kung ano man ka pisan mag-procure sang requirements ng isa ka applicant, no? Bala mo ang aton nga requirements, Sir Francis, hindi lang exclusively halin sa amon opisina. May requirements ka gina-require halin sa MGB, may araman requirements ka gina-require halin sa Environmental Management Bureau or EMB. Amo ina ang environmental certificate or ECC, no? Environmental compliance certificate. So medyo ma-uti man na mag-apply sa Francis so kung ano kadasig man nila ang pag-aprobar mo man na siya ang kadasig man na nila pag-apply. Normally sa Francis, to be honest, galaga na kisa 6 months gid, no, ang isa ka full-blown nga application before ma-aproban. Okay, gigali yan sa Pedro. Hindi dali nga aprobada yun. Yes. Attorney, inyor idea na no, sa imo na nabaluan, mga pila na kasi si desist order niya na nation ni Gobernador sa mga illegal quarry. Wala lang din ko sa exact numbers sa buong Sir Peter, pero sa last 2025, ara man siguro sa mga 30 to 40 cease and desist orders na niyang na-issue. Kag magalapit ni Guro 100 man ka notice sa violations ang na-issue namon sa bilog nga, or more than 100 gani, ang na-issue naman nga notice sa violation sa bilog nga tuig sa 2025. Kabalo ka kalabanan sila delegation na may pinilian ng gobernador, may pinilian ng pinro. Mamuna sabi nga issue nila di kung hindi sila ma-aprobahan, iba nila na-aprobahan. Kaya tinag-comply ito yan mo. Hindi sila ma-aprobahan, damo na sila lang issue. Do si Peter Cayetano lang. For example, kung ikaw may mayor, ang tagya ka manugkwari, pero may katundao ka dahil sa duta, i-deny mo. Sa mayor na, wala kita nga, bali Pedro. Mamo ang mayor kang barangay kapitan ng frontliner sa pag-issue sang quarry. Wai man niya taga Pedro, kaya hindi wala man to sa sina nga lugar. Pero sa kadamo sa ila ginisyuan, nga ginamonitor nila, kag supong magsami sa gobernador, kadamo sa ginisyuan sa CCDCs, doon hindi mo pati may pinilian na. Legal ang pantay-pantay siya. Ano pagilo? Basahan na ito. Bukas na. Ang kamiyawan ta kontra gining illegal quarry sa Sara. Sila ni Mayor John Ayeng. Good morning kay SB member Ray Hildor Canindo. Good morning kay SB Ray Canindo. Kontra gining illegal quarry. Duwa sila ni Mayor John Ayeng da sa Sara, Iloilo. Kay Roberto Siles. Kay Paul Hadilisa, good morning kid. Kay Richelle Reyes. Kay CJ Landicho Corneo. Kay Agustos Gonzales. Kay Tomas Chelby. Kay Ma'am Ria Goles. Kag sa iya na bala. Kay Bosco Goles. Ma'am Ria Goles. Para masadugay-dugay na sa Starbucks SMCT. Kay Jose Eden Fratman sa Germany. Good morning, Gid. Taga-German nila. Pero utang na, 4th district ka.
taga 4th District, kay Sunny Carataw, kay Rod Punti Atibunda, kay Joe Misia, kay Mini Eminia sa Dubai. Okay, ang ini ang mga galantaw sumongin. Thank you na kay Francis, kay ng Province Kirol. Thank you sa stars. Yung padala. Araw may stars yung padala din. Kay Rika Paris. Romeo Pasquin. Alam mo, di wala ito malawag gali. Jean Bisonia Laguna. Nilo Bisonia. Mga maluka kadamos ka lang. Kaya kay Ibanis lang ang lugar. Para galita ng dalong tamiyonta, si LTO-RD sa Region 6, Didoy Duspan. Si LTO AIRRD Ticonlo. Good morning, Gate, sa inyo tanan. Kung nasulta nga pa, Mangkot na, sir. Iingat ko sa Panto na ipo si Dario Galing. Sa taganiwang po ito may illegal parinda. Pero nagalang taos lasbong. Sa Malaysia. Okay. ang nasulta nga pa, Mangkot, sa imo, bla, sir. Nakalabot na bla sa atensyon San Pedro sa probinsya sa Iloilo. Ining allege nga may illegal quarry man kuno sa Banduasang Anilaw, Iloilo. Yes, Sir Francis, na baton ini namon nga information ang about this quarry or quarrying activity sa munisipyo or municipality of Anilaw. Pero for the information of everybody, Sir Peter, no, may ara kita sang approve nga quarry permit. Tatlo ka bilog ini sa barangay Cag-an, Anilaw. Kaya ang reports na nabato ni namon, Sir Francis, sa barangay Cag-an, Anilaw, no? Pero sa atong nga records, may ara kita tatlo ka quarry permit sa barangay Cag-an, Anilaw. 5 years ini, tanan ini ginaprobahan sa 2023 kag maga-expire sa 2028. Sino niya mga ngalan sa tagiya ang ginaprobahan nyo mga quarry permit? Yes, Sir Francis, ini ang names ni sa tatlo ka permit is Cartera, ang isa is Ramos, and then isa is Valderrama. Okay, Cartera, Ramos, Valderrama. Legal iniya Yes, sir. kay gikuan na permit. Yes, Sir Francis. May mga balita man kita nga ginawa nga nabatian. Batian tama nga ni kita ni nga may illegal quarry da sa Anilaw, Iloilo. Nakalabot naman siya attention eh. Yes, sir. Ang based sa among reports no nakita at mga pictures nga na-receive, we will confirm kay base sa sulod ini sang permit area ang amo ito nga mga pictures. Pero base may mga particular kita nga ECC or permit conditions nga nabayular in terms of base ang benching, wala na sunod, ang depth ng extraction, tama kadalom, or ang mga siltation pond, ang ilang mga ponds na blang kundi gaagi ang tubig basi wala na maintain, ini ginalantaw taman ni Sir Francis kay sa isang quarry permit damo kondisyon mismo. So kung hindi ini masunod ang kada kondisyon, maga-issue kami ni isang violation kag mag-impose ang fine per kondisyon nga wala na sunod nila. Okay, so buti ganon, ang Banduasang Anilaw, ang alleged na illegal quarry, ginambestigar nyo pa kung matudo kung hindi. Yes sir. Lantaon ta sir kung sa sulod ini sang approved permit or kung wala gid. Kay kung sa guwain sang approved permit area, definitely pa stop gina naman kag pa-issuean sang cease and desist order. Kagdira sa Banduasang Anilaw, may mga existence ka quarry na po legal, may permit nila. Tatlo kabilog, Sir Francis. Di ba siya mo nalang nakudakan lang? Kasi Kung na illegal quarry, kay gali illegal quarry man. yes, so ang mabudlaya Sir Francis kung sa picture kay wala sang geographical coordinates, di nang balaan kung diin nga exactly bala. Pero kung may mga mag-report sa amon Sir Francis, ginaupod na namon ng complainant sa subject area para itudlo sa amon kung diin da ang nakita yung agad kutkot or may equipment nga gakutkot for us to confirm kung may permit din man na or wala or may violate ang permitin natin. Kapati ka sa una, nung Peter, may balon nga, photographs cannot lie. Photographer can lie. Pero mungkot subong, sa pagkamoderno, photographs at photographer can lie na. Di ba? Asa subong ang picture, kag ang butigo na, kaya bago sa moderno. For example, wala ka to sa mga lugar, butan na picture mo yan. Kagabae palaga, i-viral. Pero wala ka to. So, ang subong sa una, photographer can lie. Photographs cannot. Pusubong photographer and photographs can lie. Kapati ka? Bumay sa San Francisco. Kay Major Dadji Pangudili Maswachi, ng illegal drugs are
siya niyang bagtong kisdak panay sa illegal drugs. Kang mga issue mo sa ato niya sa illegal drugs sa illegal quarry, no? Nagkadulungan lang ni. By the way, nung Peter, ang mga gabaligya, batubla, nga bato yung agaso, nandok na kay Major at GD Lima, kaya ginapagdakop sa kapulistato sa IPPO. Nag-convert man sila sa bato sa suba, ang manigilikan kwali ng Peter. Kasi ano grupo ng legal. Nandok na kay Major D. Lima, nga magbaligya sa bato nga nag-aso. So, sumang negosyo bato sa suba, ang manigilikan kwali. Ginaliwat lang ng pagkabang ang issue ng may pinilian, no? Tungkol sa nakita ito sa kadabo, matag madamo ang ginabalabagan ng mag-imo sa illegal mubra. Hindi ka mapating muna. Galing kung kaugot mo lang, nga natagaan ito kwari, permit ang sipyak ang imo yan. Wala, dapat yung tanin mo, man nga kumplito mo mga requirement. Isa na ito mabula ito nga, isisi mo. Ang isisi, isa na siguro. Kadamo kita require para isubmit nyo para ma-aprobahan ka mo. Hindi ba ito Sir Peter, idugang ko lang isagit sa buong sa mga konsiderasyon tabalaan sa mag-apply sa permit. Kung may structure, Sir Francis, Sir Peter, na malapit sa imo gina-applyan within 1 kilometer, mapadike man na, bridge, any na DPWH ng mga projects, bawal. No? Kung ang river may dike, within 1 kilometer from that dike, hindi pwede applyan. So sa subong Sir Francis sige ang construction sang dike sige matamat gamay ang aton nga river course kay tungod may 1 kilometer na kita nga buffer. Amo man ang isa sa mga konsiderasyon nga mabudlay man mag-apply subong kay gina-confirm anay ang area kung bala may existing nga dike, bridge or national government project sa Subak. Mga nagrambang mga turmigan pa sa mga gumawa mag-apply quarry, ara, bati ano nyo, may 1 kilometer. no, may 1 kilometer ang bantayan nyo nga wala sa mga dike, kaya mga structure na importante. Ang pamangkot sa imo na sir, ang Pedrobla, for example, ikaw, lakagi tawagalin kay Governor Toto Di Pinson, tawagalin sa congressman, tawagalin sa mayor nga attorney, di pagdakpa na kay iyan na ako na, iyan ang kakumpari ko, iyan ang kapalinti ko, naka-experience ka, wala ka kagi may nagtawag sa imo. Wala, Sir Francis. No, wala gid so far, no, wala gid na kami experience niya. Arboron nila, Wala gid sir. Amon, kung may ara man, Sir Francis, hindi man kita na magsugot. Sakto man ang bali Sir Peter. Ang amon di kung may violation, dakpo namon, imposa namon sang violation, regardless man kung diin na ang municipality. No, ang amon lang, Sir Francis, Sir Peter, ang technical personnel sa among opisina, mayroon lang kita isa kamay ng engineer, kag 3 ka geologist. No? 4 lang niyang technical personnel namon, kag may mga assisting personnel man kami, nga 4 man, more or less 4 makabilog. 8 lang niyang assign sa bilog nga probinsya, sa Iloilo. So hindi man namon siya matatapan nga tanan nga complete sa kasulod adlaw-adlaw malaktan gid insigida namon kay di may mga ang pag-apply sa quarry area sa Francis ga requirement nga makanta kami sang assessment report, so every time mag-apply ginakatuan man. So ang personnel or ang manpower limited man, hindi man kami insigida makalakat gid yun. So amo man ang mga challenges man namon kung hindi ginamon matatapan insigida tanan, pero batch by batch matamat kung diri sa Dunyas Anay, sunod naman ang 1st District, 5th District na maramato na naman katuan, tanan nga ga-complaint sa aton. Okay, well, tapos na no, po madamo kita sa naibaluan, kaya ito ni Dakula. So, mga kita sa yung parting words, dala ang pag-advise sa ato ng mga lugar apply quarry, kaya may mga existing quarry permit, atang ang parting words ito ni Dakula. Sir. Yes, sir. Before we end, Sir Francis, Sir Peter, madam, maging salamat sa pag-invitar sa akon, sa inyo, manamig nga programa. On behalf sa amon Head of Office, Attorney Cesar Emmanuel P. Boyco Jr., madam, maging nga salamat no, sa tanan nga gabulig sa opisina namon, nga matap na ang legal quarrying activity sa bilog nga probinsya sa Iloilo. We encourage tanan nga operators or haulers man or applicants nga mag-apply sa opisina sa quarry permit, help us in stopping illegal quarrying activities. And definitely, kung ma-apply mo araman ang opisina nga mag-assister sa inyo,
kag kami wala man pili, Sir Francis, Sir Peter, kung kompleto ang inyong requirements kag documents, we will endorse it for the approval of the governor and the governor will approve the such permit. Madamo gid salamat sa tanan. Thank you very much. Thank you, Gid. Maraming salamat sa inyo pagpunta mo sa solution sa oras sa aton second portion. Bantog at tabalita, madamong salamat sa Mr. Alfonso Tan, sa dalong da, mapunta na nga nagapangapita. Kag sa taga-mulo kapihan, subuhan sa lapas kay Match Kapito ni Toledo, ganun GR. Kag sa aton more power sa Oswag Ilonggo. Kag sa Western Visayas Transport Cooperative ni Boy Parcon, kag ni JM Harley Arcade. So, sa inyong agam, damo salamat sa inyong pagtanaw, kag sa aton mga loyalista na, nagsaklag sa inyong programa, bago agas inyong tanan, kita sa masunod na Sabado. Inyong inyong host, tutub kag aton ng panelist, si Mr. Francis Tiranya, kag aton staff, si Desiree, si Ace, kag si Sinena, si Tata. Mga siman halin sa Ormo Street. Tani pambalong na po sa disa parte sa Ormo Street po aning alang-alang na kita sa oras. So, see you next Saturday. Ini yung host, Peter Mania, mga uptos yung tanan. May God bless us all.